you're telling me is not, you're not looking after the welfare of the drivers. And your action today would show that this program is a headless chicken. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo pong manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin for today's video, jeep modernization. Hindi handa ang gobyerno na booking ng Kongreso. Ngayon guys, kasi nga nagka-hearing kahapon, para busisiin. Kasi may napapabalita may corruption daw na nangyari dito sa jeep modernization. So, ito kasi guys, una ito. So, una kasing nilunch to guys, noong panahon ni Duterte. 2017 guys, ang unang project ni Duterte para sa jeep modernization. At ang chairman nito ng DOTR, walang iba kundi itong si Art Tugade. So, naalala nyo guys, itong si Art Tugade. So, kung tutuusin, nung nilunch na to, 2017, hanggang 2022 kasi ang term ni Duterte, di ba, hanggang June. So, sa kabila nung 5 taon na yun guys, walang nangyari. At lumalabas doon sa Kongreso na hearing, ay hindi handa ang gobyerno. Imagine sa loob ng 5 taon, hindi nila ito naayos. Hindi pinag-aralan ng mabuti. Kasi ang daming butas ang nakita, kaya sablay ang proyekto ito. Pero kung titignan mo guys, kahit ako, gusto ko to, modernization ng jeep. Kasi ako ngayon, sumasakay ako ng mga modern jeep. Pero hindi yung iconic look na jeep talaga. Yung minibus guys, di ba? Kung meron dyan sa lugar nyo, minibus. Okay naman, komportable ka, di ba? Ang problema lang dito, maraming nagrereklamo ng mga drivers ng mga jeepney. Mahal, 2.4 million. Yun ang isang problema, kaya marami ang umaayaw dito. Kasi nga naman, di ba, ikaw ba naman kung maghuhulog ka ng hindi mo naman kaya, paano na yung pamilya mo? Ang problema nito, pag hindi mo nang bayaran, mahatak to. Di lalo ka lang nawalan ng trabaho, di ba? Kasi may mga rota na maiiksi lang, isang biyahe lang. Hindi kagaya ng iba, diba, dito sa Maynila, mayroong monumento to Baclaran, di ba? Yan, medyo maraming tao ang dadaanan. Baka pwede pa yan, di ba? Pero yung mga isang rota-rota lang, guys, doon sila, doon ang alanganin. Baka nga madali sila, lalo sa probinsya, mga ganun lang ang biyahe. So, ngayon, lumalabas sa hearing, nagtatanong kasi itong si Congressman Franz Castro guys, na sinasabi nila NPA daw to. Pero isa sa mga bumubusisi, nagtanong sa Kongreso para nga malaman kung ano nga nangyayari. Tinanong niya, kung makakabiyahe pa ba ang mga hindi sumama sa mga kooperatiba o korporasyon. Kasi ang in-implement ng gobyerno, kailangan sumama ka sa kooperatiba o sa korporasyon. Hindi na yung single operator. Di ba? Kasi may mga jeep na solo-solo lang ang may-ari niyan, guys. Hindi sila kumpanya. So ngayon, tinatanong kung makakabiyahe pa ba. So iba-iba ang sagot, guys. Dito pa lang, sa sagot pa lang. May isang sumagot na magsabi niya na yung driver makakabiyahe pero yung jeep daw hindi. Di ba? Si naman, yung mismong sa LTFRB, itong si Guadis, ang sinabi niya hindi na. So, iba-iba sinasabi nila dito pa lang. Kaya nga sabi ni Congressman Akop ng Antipolo, kasi siya yung chairman ng House Committee of Transportation. Ang sabi niya, ngayon pa lang, pinapakita nyo na hindi handa ang gobyerno para kayong headless chicken. Ang ibig niya sabihin, walang nagmamando sa kanila. Wala silang iisang layunin. Kumbaga, kung titignan mo nga naman yung manok, kung walang ulo, anong gagawin ng manok? Di takbo lang ng takbo kung saan. Walang ulo, di ba? Kung mga walang timon, walang nagmamando. Ganyan lang nangyayari sa LTFRB o sa DOTR. So imagine niyo guys,
Mula kay Duterte, 2017, hanggang sa panahon ngayon, although titignan mo, nasa 6 years na yan, wala pa rin maayos. 'Di ba? Kaya nga napupunan sila ng mga congressman, particular ito nga si Franz Castro at itong si Congressman Ako. Bukod doon, 'di ba? Meron din na nagsalita diyan itong si Francisco Motors, guys. Sila yung mga matagal nang gumagawa ng jeep sa ating bansa. Mas mura yun sa kanila. 980,000 lang. Ibabawas mo pa yung subsidy ng gobyerno ng 280,000. Yun, pasok na daw sa budget nila. Pero ang pinupus kasi ng gobyerno, actually, lalo na noong panahon ni Duterte, yung China, mag-i-import tayo ng mga modernization jeep galing ng China. Eh ito, 'di ba? Local 'to, 'di ba? Kaya sabi nung sa congressman, nagagalit tayo sa West Philippine Sea tapos kukuha pala tayo ng mga makina galing sa China. So, yun na nga, 'di ba? Kung dito 'yung gagawin, gagawa sila ng pabrika, although sinabi naman ni Francisco 'yan. Mas maraming trabaho ang makikreate niyan at talagang mura pa. Kayang-kaya, ilalaban talaga yun ng mga jeepney drivers natin. So, ibig sabihin guys, sa loob ng halos 5 taon, mula kay Duterte hanggang sa 1 taon ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa rin, di pa rin maayos. Kaya magulo pa rin. Kaya nga humihingi sila ng extension na kung pwede, 1 buwan pa, palawigin para maayos ang lahat. Alam niyo guys, sa totoo lang, may problema rin kasi sa ating gobyerno, sa mga implementation, di ba? Yung sila yung regulator, pinabayaan din nila. Hindi lang ito sa panahon ni Bongbong Marcos, di ba guys? Kahit kay Duterte, kay Noynoy, kay Gloria, lahat sila. Imagine mo guys, di ba? Tingnan mo yung gobyerno natin. Saan ka nakakita, gobyerno ka, ikaw ang nagpapatakbo ng sa transportation, di ba? Bakit pinapayagan nila na ma-rehistro, 'di ba? Taon-taon kasi nire-rehistro 'yan, 'di ba? Yung mga sasakyan, guys, renewal 'yan. Bakit pinapayagan nila na walang headlights, walang handbrake? Kaya umabot sila na bulok ng nabulok, pinapayagan nila. So, ibig sabihin, may nakikinabang diyan. Nabibigyan sila. Kaya ngayon, sa tagal ng panahon, marami ng nabulok. Ngayon naman gusto tanggalin ng biglahan lahat 'yan, 'di ba? So, ibig sabihin, binigla nila yung mga drivers. Dapat noon pa. Dapat, bago pa umabot dito sa ganito, inayos na yan, di ba? Inayos na nila yan. Hindi na sila umabot sa punto na kung kailangan marami ng bulok, tsaka nila i-modernize. Kasi, ang concern lang dito kasi, di ba, yung safety natin bilang mananakay, di ba, kailangan safe tayo. Kaya minsan marami na didisgrasya dahil yung makina pumapalya na, pumuputok na yung gulong, at kung ano-ano pa. Kaya nagkakaproblema sa kalsada at maraming nadadami pa na mananakay. So, dapat yun ang unang ayusin. Yung basic lang, di ba? Ayusin muna yung patakaran ng gobyerno. Mag-implement sila ng maayos. Huwag patakbuhin kung talagang sobrang luma na. Kasi ang project na yan, kailangan 15 years old. Pababa, wala na, hindi na po pwede. Guys, di ba? Kasi may umabot ng 20 na taon dyan kasi napapa-under pa kasi magaling yung mga mekaniko natin. Pero, pag nakita mo naman tsura ng jeep, talagang bulok-bulok na. So, sana yung mga unang ayusin ng gobyerno, hindi yung bigla silang gagawa ng project, unang-una, hindi na pag-aralan ng maayos, pinabayaan lang, tapos bibiglayin yung mga drivers. Kaya, mahirap silang balansin. Dapat binabalansin nila. Para na sa ganon, hindi lang naman driver may problema nito. Pati mananakay, di ba? Kung kulangin tayo sa jeep, problema rin natin yan, guys. Lalo na tayo sumasakay. Kasi pangmasa talaga yan. Diyan talaga sumasakay ang lahat dahil nakakamura, nakakatipid tayo. Kaya sana, kayo guys, ano sa tingin nyo? Tama ba ito? Yung jeep modernization ng ating gobyerno, kailangan ayusin muna bago ito ipatupad. Di ba? Para maging maayos naman ang ating transport system na pag-iwanan na dekada-dekada. So, ganito naman guys, sa mga inyong susunod kong vlog. Thank you very much. So after January 31, sagutin na lang ako ng yes or no. Makakabiyahe pa ba sila individually or hindi na?
Sumalang kanina sa motopropyo investigation ng House Committee on Transportation ang mga opisyal ng Department of Transportation na nagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa pagtatanong ng mga mambabatas, isa sa naging concern ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung makakabiyahe pa ba ang mga jeepney driver na hindi nakapasok sa consolidation ang mga unit pagkatapos ng January 31. Unang sumagot si Office of the Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega. Yung mga drivers po makakabiyahe pa po pagsama po nila sa kooperatiba po. Yung mga drivers po yun. Pero ayon kay Congresswoman Castro, hindi nito nasagot ang kanyang katanungan. Itinuro naman ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III si LTFRB Board Member Mercy Jane Paraslenes para sagutin ang tanong. Mr. Chair, may we request that the board member Mercy Lanes be acknowledged? She will answer the questions. Yes or no lang nasagot yung hinihiling ni Honorable Castro. Ayon kay Antipolo 2nd District Representative at House Committee on Transportation Chairman, Congressman Romeo Acop, tila walang nangunguna sa mismong programa ng modernization program dahil nagtuturuan pa ang mga opisyal ng Department of Transportation. What you're telling me is you're not looking after the welfare of the drivers. And your action today would show that this program is a headless chicken. Wala eh. Walang tao sa inyo na makasagot lahat ng tinatanong ng aking kasamahan dito. And it shows na wala talagang nagkukompas dito sa programang ito. Oo. Kasi lahat ng tanong tungkol sa modernization program, iba-iba ang sumasagot eh. Pero sa huli, direkta namang sinagot ni LTFRB Chairman Guadis na hindi na talaga makakabiyahe ang mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate at hindi na rin pwedeng makahabol sa consolidation ang mga hindi umabot sa deadline noong December 31. Hindi na, Your Honor, Mr. Chair. Ano? Hindi na po sila makakabiyahe yung mga operators na hindi nag-consolidate. Sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa Kamara, nabuksan ang pagsusulong ng mga locally manufactured na mga jeep kaysa sa mga modern jeepney. Nagbigay ng pahayag ang Francisco Motors na may plano silang dito na rin sa Pilipinas gumawa ng mga makina na papasok sa kwalifikasyon ng modernization program. Kumpara sa higit 2 milyong piso na halaga ng modern jeep, wala pa anilang 1 milyon ang presyo ng e-jeepney ng Francisco Motors at napapanatili pa rin ang iconic na itsura ng tradisyonal na jeepney. Ang electric motors po ng Francisco Motors ay dito po natin gagawin sa Special Economic Zone sa Camarines Norte. Pati po yung mga battery technology natin. Payag naman dito ang transport group na Manibela dahil mas magiging mababa ang kanilang magiging gastos o babayaran kung kukunin nila ito ng hulugan. 650,000 pesos fully stainless na po siya. Kung gagawin pa natin siyang galvanized, nasa worth 500,000 siya and may subsidy na 280,000 pesos. Napakagaan po sa amin. Si Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho naman naniniwalang kailangang rebisahin ng DOTR ang mismong programa. Atin pong tangkilikin yung kapwa natin Pilipino. Nagagalit nga tayo sa West Philippine Sea. Eto, China rin naman ang sasakyan natin. Di baliwala din, di ba? So sana po, pagbigyan po natin, tingnan po natin, rebisahin po natin ulit yung inyong pong programa dahil napakarami pong mali. Muling iginiit ng LTFRB na hindi naman sila nagbibigay ng mandato sa mga kooperatiba na minibus lamang ang ipalit sa mga tradisyonal na jeep. Ayon sa LTFRB, kasama sa kabuuan ng PUVMP na suportahan ang mga local manufacturer.